Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Ma'am Glorilyn M. Amar, ang inyong guro sa Filipino sa ikasyam na baita. Tara, ating tuklasin ang nilalaman ng ikatlong module, ang mga mahahalagang pangyayari sa buhay ni Crisostomo Ibarra. Mga layunin. Una, natutukoy ang wastong pang-uring naglalarawan sa pangunahing tauhan ng piling kabanata. Pangalawa, nailalahad ang sariling damdamin tungkol sa mahalagang pangyayaring naganap sa buhay ng pangunahing tauhan. Pangatlo, naiuugnay ang mahalagang pangyayaring naganap sa buhay ng tauhan sa suliraning kinakaharap ng lipunan. Ako tayo sa bahaging subukin. Panuto, basahin at unawain ang mga katanungan. Unang bilang. Nakakapagpabago ba ng isipan at damdamin ang kaapihan at kasawian? Bakit? A. Oo, sapagkat ninanais mong maipagtanggol ang iyong sarili at hindi hayaang ika'y apihin. B. Oo, dahil lahat ng tao ay nais gumanti. C. Hindi, sapagkat kung ikaw ay may pinaniniwalaan, hindi ito magbabago kahit na ikaw ay apihin. D. Hindi, sapagkat dapat mo lang tanggapin ang mga kasawiang dinaranas mo sa buhay. Pangalawang tanong. Maituturing bang marangal ang desisyon ni Ibarra na maging tunay na pilibustero? Bakit? A. Oo, sapagkat ninanais niya na maipaghiganti ang kaapihang ginawa sa kanya at sa kanyang ama. B. Oo, sapagkat masyado nang mapang-abuso ang mga praile at nararapat na itong mapuksa. C. Hindi, sapagkat hindi ito nanaisin ng kanyang ama na mangyari sa kanya. D. Hindi, sapagkat mas mabuting idaan sa legal at tamang proseso ang mga bagay-bagay, lalo na sa pagkamit ng hustisya. Pangatlo, sa tunay na buhay, sinong tao ang maaari mong maihambing kay Crisostomo sa ginawa niyang pakikipaglaban sa kaabusuhan ng mga praile? A. Jose P. Rizal. B. Ferdinand Marcos. C. Cory Aquino. Or D. Emilio Aguinaldo. Number 4. Makatarungan ba ang naging desisyon ni Ibarra na tanggihan ang alyansa ng mga tulisan? Bakit? A. Oo, sapagkat kung nais mong makamit ang hustisya, ito ay nararapat lamang idaan sa isang marangal na paraan. B. Oo, sapagkat wala naman silang maitutulong kay Ibarra. C. Hindi, sapagkat sa tulong ng mga tulisan, mas mapapabilis ang pagsugpo sa mga praile. D. Hindi, sapagkat ninais naman na tumulong ang mga tulisan dahil sila rin ang nakakaranas ng pang-aabuso ng mga praile. 5 bilang. Ang mga sumusunod na suliraning panlipunan sa kasalukuyang panahon ay maaaring maihambing sa pinagdaanan ni Ibarra, maliban sa isa. A. Kawalang hustisya ng batas. B. Pagsira sa kalikasan. C. Korupsyon sa gobyerno. D. Pagpatay sa mga sibilyan. Para sa bilang 6 hanggang 10.
Basahin ang mga pangyayari mula kabanata at piliin ang angkop na pang-uri na naglalarawan sa mga tauhan. Ating alamin at tuklasin. Paghawa ng balakid. Pagtugis. Nangangahulugan ng paghahanap ng isang taong mayroong nagawang kasalanan o pagdakip. Guardia Sibil. Sinaunang puwersang tagapagpayapa noong panahon ng Kastila. Ang pangunahing tauhan sa isang akda ay nilikha ng manunulat na siyang magbibigay buhay sa pinakamaiigting na pangyayari sa akda. Natatandaan mo pa ba kung bakit mahalagang nakikilala ang mga tauhan sa isang nobela? Ito ay sapagkat ang tauhan ang tumutukoy sa personalidad na inilalarawan at inilalahad sa nobela. Sa araling ito, matutuklasan mo ang sanhi at bunga ng pagkainggit ng ibang tauhan kay Crisostomo Ibarra. Gayon din ang naging desisyon ng may akda na mapatakas ang mahalagang tauhan sa pagtugis ng Guardia Sibil dahil sa di umano'y kanyang kasalanan. Alam mo ba kung sinong pangunahing tauhan sa Noli Me Tangere? Tama, ito ay si Crisostomo Ibarra. Ngayon naman ay mas palalimin pa natin ang ating pagkakakilala sa ating pangunahing tauhan na si Crisostomo Ibarra sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga mahahalagang pangyayari sa kanyang buhay. Kabanata 34. Ang pananghalian. Ipinagpatuloy ang nauntol na kasayahan. Isang pananghalian ang nakatakdang pagsaluhan. Naroon ang lahat, kabilang na rin sina Crisostomo Ibarra at Pari Damaso. Maayos ang simula at sa kalagitnaan ng usapan ay muli na namang nilapastangan ng pari ang ama ni Crisostomo. Dala ng maraming ulit ng pagkakataon na wala ng panimbang si Ibarra. Kinuha niya ang kutsilyo at iniumang iyon kay Pari Damaso. Salamat na lamang at nakapamagitan si Maria Clara. Ilang saglit ay tumalinis si Ibarra at naiwan sa gitna ng kahihiyan si Pari Damaso. Si Kapitan Tiago ay naghanda ng isang hapunan. Dinagsa ito ng maraming panauhin na ang karamihan ay walang paanyaya. Bago ang hapunan, nagkanya-kanyang pulutong ang mga panauhin. Iba't iba ang paksa ng usapan sa bawat pulutong. Dumating si Kapitan Tiago at ipinakilala nito sa lahat ang kasama niyang binatang luksang-luksa ang suot na damit. Si Juan Crisostomo Ibarra na bagong dating mula sa Europa. Pamanghat masayang binati ni Ibarra si Padre Damaso na ipinahayag niyang matalik na kaibigan ng kanyang amang si Don Rafael. Itinatuwa ni Padre Damaso na naging kaibigan niyang matalik ang ama ni Ibarra. Lumapit kay Ibarra si Teniente Guevara at binati ng maligayang pagdating ang binata. Wika ng Teniente, "Maging higit na mapalad sana kayo kaysa sa inyong ama." Nagsitungo na ang mga panauhin sa hapagkainan. Nag-agawan sa panguluhang upuan ang dating kura sa San Diego, si Padre Damaso, at ang kura ng Binondo, si Padre Sibila. Lahat ng upuan ay may nakaupo na ng mapuna ni Ibarra na di kasalo si Kapitan Tiago. Inihandog ng binata sa kapitan ang kanyang upuan. Hindi pinayagan ni Kapitan Tiago na tumindig si Ibarra at noon lamang nabatid ni Ibarra na mula sa may papiging na siyang kagagaling sa Espanya ang pinararangalan ng hapunang iyon. Nainggit si Padre Damaso sa napahaing lamang loob sa pinggan ni Ibarra samantalang sa kanya ay isang matigas na leeg at pakpak ng manok ang natapat. Nagkaroon ng pag-uusap. Si Ibarra ang naging tampok ng mga pagtatanong. Nagpakita naman ng mga katawa-tawang kaugukan si Doña Victorina, gayon din si Dr. de Espadaña at ang iba pang kausap ng binata.
Sa pagbabalita ni Ibarra ng mga ginawat niya't pinag-aralan sa Europa, tinuyana naman siya ni Padre Damaso. Ipinahayag ni Ibarra na si Padre Damaso ay nagbibiro lamang, saka ito humingi ng paumanhin at nagpaalam sa tahanan. Pinigilan ni Kapitan Tiago si Ibarra at sinabing darating si Maria Clara, ngunit di nagpapigil ang binata. Sumunod sa kanya ang matandang tinyente. Sa paglalakad ni Ibarra ay napansin niyang halos walang pagbabago ang Maynila sa likod ng 7 taong pagkawala niya rito. Sa kanyang pagninilay-nilay ay nilapitan siya ni Teniente Guevara. Pinaalalahanan ng Teniente si Ibarra na mag-ingat. Sa matandang Teniente lamang nabatid ni Ibarra ang nangyari sa kanyang ama. Isang Kastilang tagapaningil o artilyero na kung saan ay nakipatol sa pagbibiro ng mga bata at sa galit ay halos patayin sa tadyak ang isang batang nahagip. Tinabig ito ni Don Rafael upang iligtas ang bata. Nabuwal ang Kastilang tagapaningil. Nabagsak sa bato ang ulo at namatay. Nabilanggo si Don Rafael. Marami na ang kumalaban sa kanya na dati iginagalang sa buong lalawigan. Isa na rito si Padre Damaso. Pinaratangang erehe si Don Rafael dahil di nangungumpisal. Nilakad ni Teniente Guevara na mapalaya si Don Rafael hanggang sa dumulog ito sa Kapitan General. Tinuya si Teniente Guevara sa kanyang ginawang pagtatanggol at pagmamalasakit kay Don Rafael, ngunit nagsumigasig ito. Nang malapit ng makalaya si Don Rafael, siya ay namatay sa bilangguan. Nagpahatid si Ibarra sa Ponte de Lala at doon hindi niya pinansin ang naririnig na pagkakaingayan at tugtugan sa bahay ni na Kapitan Tiago, natanaw sa naturang hotel. Ang gumugulo sa isip ng binata ay ang mga guni-guning larawan ng pagdurusa ni Don Rafael sa bilangguan at ang pagkamatay nito. Sa bahay ni na Kapitan Tiago ay naging tampok ng paghanga ang magandang Maria Clara. Sa halip na si Kapitan Tiago ang makitaan ng makaamang pagmamalaki ay si Padre Damaso ang inilarawan ni Rizal na nangingiting waring isang mapalad. Sa unang pagkakataon na ipinasok ni Rizal sa nobela ang tauhang paring Franciscano na bata pa. Ang priding ito ay si Padre Salvi, kura sa bayan ng San Diego. Kinabukasan nagtungo si Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago. Nagkausap ng sarilinan sa azotea sina Ibarra at Maria Clara. Iyon ang una nilang pag-uulayaw sa loob ng may 7 taon. Nagpalitan sila ng mga patibay ng di pagdimot. Nang basahin ni Maria Clara ang lumang tanging liham sa kanya ng binata ay naalala ni Ibarra ang yumaong ama. Malapit na noon ang araw ng mga patay. Nagpaalam ang binata upang umuwi sa San Diego at mapagyaman ang dibing ng ama. Nakasalubong ni Ibarra ang sasakyan ni Padre Damaso na lulan ang kura. Nakasalubong naman ni Padre Damaso sina Tia Isabel at Maria Clara na patungo sa Beaterio upang kunin doon ang kasangkapan at gamit ng dalaga. May mahalagang sinabi si Padre Damaso kay Kapitan Tiago. Samantala, sa Intramuros ay nag-uusap sina Padre Sibila at ang isang matandang paring Dominikano na may malubhang sakit. Nagtungo si Ibarra sa libingan upang pagyamanin ang puntod ng kanyang ama. Nabatid niya sa sepulturero na ito ay pinahukay at ipinalilipat sa libingan ng mga inchik. Dahil sa malakas ang buhos ng ulan at may kabigatan ng bangkay, minarapat na lamang niyang itapon ito sa lawa. Galit na galit si Ibarra na lumisan. Nakasalubong niya si Padre Salvi at ito ay kanyang pinitsurahan at buong dahas na pinaluhod. Ipinagtapat ng kura na ang kanyang pinalitang si Padre Damaso ang gumawa ng gayong kalapastanganan. Sinamahan ng guro sa San Diego si Ibarra sa lugar kung saan pinagtapunan ng bangkay ni Don Rafael at doon idinaos ni Ibarra ang paggunita sa alaala ng amang yumao. Isa sa mga isinalaysay ng guro ang pagtulong ni Don Rafael sa pag-aaral ng mga batang taga San Diego. Naantig ang kalooban ni Ibarra. Ipinasya niyang ipagpatayo ng paaralan ang mga tinuturuan ng guro. Ito raw ang inaakala niyang pinakamabuting paraan sa pagbibigay katarungan sa gunita ng kanyang ama. Mula sa Baybay Lawa ay nagtungo si Ibarra sa tribunal o pulungang bayan.
Pag-uusapan noon ang marapat na gawing pagdiriwang sa pista ni San Diego. Ang matatanda ay sang-ayon sa magugol at masayang pagpipista. Ang mga kabataan sa pamumuno ni Don Filipo ay tutol dito. Gumawa ng malaking pagpapakasakit si Don Filipo sa payo ni Piloso Potasio. Nagalit sa kanya ng personal ang matatanda nang imungkahi niyang magdadaos ang San Diego ng maringal, magugol at matagal na pista. Tumutol ang mga matatanda at di naman siya tinangkilik ng kabataan. Nagtagumpay ang matino at makabuluhang pista. Nalagay sa hapag at napagpasyahan ang maraming mga balak. Ngunit sinabi ng kapitan ng bayan na yari na ang mga balak. Nagpasya na si Padre Salvi. Nawalan ng saysay ang pagpapakasakit ni Don Filipo. Yamot na yamot si Piloso Potasio. Natuloy ang picnic sa gubat na hiniling ni Maria Clara kay Ibarra. Madaling araw pa ay namangka na sila sa lawa upang tumuloy sa gubat. Pinakamagulo sa mga lalaki ay si Albino, isang magpapari na di natuloy. Pinaghiwalay ng matatanda ang mga dalaga at binata. Gumawa ng paraan si Albino upang magkatabi-tabi ang 5 pares na babae at lalaking nangagliligawan. Sinabi niyang may 5 butas sa bangka ng mga babae at kailangan ng 5 lalaki upang takpan ang butas at nang di lumubog ang bangka. Nakalipat ang 5 lalaki kasama si Ibarra sa bangka ng mga babae. Nagkalapit ang mga nagliligawan. Likas ang katuwaan sa lahat liban sa piloto na walang kibo. Kaya lamang ito nagsalita na ng kaulayawin ni Maria Clara ukol sa mga ibong tagak, salay at tagabulag. Nahilingan ng dalaga sa pag-awit at kinanta niya ang isang makabayang himig na nagbigay ng kalungkutan sa lahat lalo na kina Elias at Ibarra. Hinipan ni Albino ang isang tambuli at nanauli ang kasayahan. Walang nasalok na isda sa baklad dahil may nakapasok na buwaya. Hinuli ni Elias ang buwaya. Nang tatalian na ang bibig ng buwaya ay umigtad ito at natangay sa tubig pati ang piloto. Tumalon si Ibarra. Niiligtas ni Ibarra si Elias sa tiyak na kamatayan. Nagmadali si Padre Salvi sa pagtapos ng kanyang misa at mga gawain sa simbahan. Siya ay humabol sa picnic na pinag-anyayahan sa kanya ni Ibarra. Sa batis ay sinisikap ni Maria Clara na maghanap ng pugad ng tagak, kasama niya ang ilang kaibigang dalaga. Paksa ng usapan nila ay si Padre Salvi. Di nila batid na si Padre Salvi ay nanunubok sa kanila habang naglalakad sa batis. Iniwan ni Padre Salvi ang mga babae nang makasapit sa paliguang nasa likod ng makapal na kawayanan. Nagtuloy siya sa pagdarausan ng kainan. Naroon ang alperes, ang kapitan sa bayan, si Kapitan Basilio at iba pa. Sinabi ng kura na siya ay naligaw. Dumating si Maria Clara na bagong paligo. Maging sa kainan ay hiwalay ang hapag ng mga dalaga at binata sa kagustuhan ng mga ina-ina. Nabunyag na ang bangka ay walang butas. Napag-usapan ang taong bumugbog kay Padre Damaso 2 araw pa lamang ang nakakaraan. Iyon din daw ang naghagis ng lubak sa alperes. Napaligaw si Sisa sa gubat. Iniutos ni Ibarra na pakainin ng baliw. Nakita ni Sisa ang alperes. Nagtatakbo si Sisa palayo. Nagturuan ang alperes at kura kung sino ang may sala sa pagkabaliw ni Sisa. Niyakag ni Ibarra si Kapitan Basilio na lutasin nila sa adheres ang usaping panghukuman na walang hukom na pumasya. Naglaro sila. Dumating ang telegrama na pagsang-ayon ng alkalde sa balak niyang pagpapatayo ng paaralan. May gulong ng kapalaran na pinaglalaruan ng kabinataan at kadalagahan. Pinunit ito ni Padre Salvi. Pamahiin daw. Tabla o patas ang laban ni Ibarra at Kapitan Basilio. Hinto ang usapin. Dumating ang mga sibil. Hinanap ang piloto at si Elias. Walang nadakip ang mga sibil. Natapos ang picnic. Kabanata 49. Tinig ng mga pinag-uusig. Namangka sina Crisostomo at Elias. Sinabing lahat ni Elias ang kanyang dinaramdam sa kausap. Sinabi rin ni Elias sa binata ang napag-usapan nila ng pinuno ng mga tulisan. Ang mga kahilingang kausapin ni Crisostomo ang Kapitan General para sa kanilang kagalingan. Tumanggi si Crisostomo.
hindi siya naniniwala sa ipinaglalaban ng mga tulisan. Naniniwala si Crisostomo na walang karapatan ang mga tulisang tumanggi sa mga ginagawa ng pamahalaan at ng kora dahil sila ay masasama. Kabanata 54. Lahat ng lihim ay nabubunyag. Ayon kay Pari Salvi, natuklasan niya sa pamamagitan ng isang babaeng nangumpisal sa kanya ang isang malaking sabwatan laban sa pamahalaan at simbahan. Pinuntahan ng kora ang komandante at isinumbo ang kanyang natuklasan. Pinagpayuhan niyang maging maingat at mahinahon sa pamamaraan ang puno ng Gwardiya Sibil para madakip at mapagsalita ang may pakana. Samantala, natuklasan naman ni Elias ang pangalan ng taong siyang ugat ng lahat ng kasawian ng kanyang mga kaanak. Kabanata 55. Ang pagkapahamak. Dumalaw si Ibarra kay Maria Clara kinagabihan. Ngunit papasok pa lamang siya sa bulwagan ay umalingaw-ngaw na ang sunod-sunod na mga putukan mula sa kabayanan. Takot at kalituhan ang naghari sa mga nasa tahanan ni Kapitan Tiago, matangi kay Ibarra. Nanaog siyang natitigilan. Nang makabalik siya sa kanyang bahay, ay naghanda siya para sa pag-alis. Subalit, inabutan siya ng mga Gwardiya Sibil at dinala siya sa munisipyo. Hindi nasamsam ang kanyang mga papeles pagkat sinunog ni Elias ang kanyang bahay. Kabanata 58. Ang isinumpa. Inilabas sa kulungan ng munisipyo ang mga bilanggo upang dalhin sa ulong bayan. Walang malamang gawin ang kaanak ng mga bilanggo para makalaya ang mga iyon. Tanging kay Ibarra lamang ang walang nagmamalasakit ng gayon. Sa halip ay inulan sila ng mga mura at bato ng kaanak ng mga bilanggo. Sinisisi sa kanya ang lahat ng nangyaring mga kapahamakan. Kabanata 60. Ang pagpapakasal ni Maria Clara. Naging bulong-bulungan ang gagawing pagbitay kay Crisostomo. Hindi iyon ang labis na ipinagdaramdam ni Maria Clara. Labis ang kanyang kalungkutan sa pasyang binuo ng kanyang ama, ipakakasal siya kay Linares. Sa azotea, sa gitna ng kanyang kalungkutan, ay dumating si Crisostomo. Tumakas mula sa kulungan. Nag-usap ang dalawa. Matapos na mabatid ang katotohanan sa likod ng pagpapakasal ni Maria Clara, pinatawad ng binata ang dalaga at labis na nakadama ng kahabagan. Ilang saglit, matapos na ipahayag na muli ang wagas sa pag-ibig, umalis na si Crisostomo upang ituloy ang pagtakas. Kabanata 61. Ang pamamaril sa lawa. Nagpatuloy sa pamamangkas ni Elias at Ibarra. Nabanggit ni Elias kay Crisostomo na may isang buwan ang nakaraan ay ganun din ang kanyang kalagayan. Ngayon, hindi na tumatanggi sa himagsikan si Crisostomo. Inamin ito siya ay handa ng lumaban, dala na rin ang kanyang kasawian. Naghahanda na rin siyang maging isang tunay na pilibostero. Sa gitna ng pag-uusap ay tinugis sila ng mga sibil. Inutusan ni Elias na humiga si Crisostomo. Nagpatuloy ang barilan. Kinabukasan, nakita ang mga bahid ng dugo sa tubig at pangpang. Ngayon alam kong naunawaan na ninyo ang ating aralin. Alam kong kayang-kaya na ninyong sagutin ang mga inihandang pagsasanay. Tayo'y magsanay. Basahin ang mga sumusunod na eksena mula sa kabanata at piliin ang titik ng damdaming nakapaloob mula sa kahon. Unang bilang. Naging bulong-bulungan ang gagawing pagbitay kay Crisostomo. Hindi iyon ang labis na ipinagdaramdam ni Maria Clara. Labis ang kanyang kalungkutan sa pasyang binuo ng kanyang ama na ipapakasal siya kay Linares. Pangalawa, inilabas sa kulungan ng munisipyo ang mga bilanggo upang dalhin sa ulong bayan. Tanging kay Ibarra lamang ang walang nagmamalasakit ng gayon. Sa halip, inulan siya ng mga mura at bato ng kaanak ng mga bilanggo. Isinisisi sa kanya ang lahat na nangyayaring mga kapahamakan.
Pangatlo, dumalaw si Ibarra kay Maria Clara kinagabihan. Ngunit papasok pa lang siya ng bulwagan ay umalingaw na ang sunod-sunod na mga putukan na nagmula sa kabayanan. Takot at kalituhan ang naghari sa mga nasatahanan ni Kapitan Tiago. Pang-apat, natagpuang patay ang lalaking madilaw na siyang may tangad ng lubid na magpapakawala sa bato. Laking gulat ng bawat isa hinggil sa pangyayari. Kalima, isinalaysay ng tinyente kung paano nabilanggo ang ama ni Ibarra. Ipinagtatanggol niya ang batang pinagsisipa ng maniningil ng buwis. Sa hindi sinasadyang pangyayari, ay naitulak niya ito na naging sanhi ng kanyang pagkamatay, kaya nakulong si Don Rafael. Pangalawang gawain, basahin ang mga sumusunod na pangyayari mula sa kabanata at piliin ang angkop na suliraning panlipunan na maihahambing dito. Una, pagpili ni Pari Damaso kay Linares bilang mapapangasawa ni Maria Clara. Pangalawa, ang pagkakakulong kay Don Rafael na hindi dumaan sa tamang proseso. Pangatlo, ang pakikipaglaban ng mga tulisan sa gobyerno at simbahan. Number 4, ang pamamaril sa lawa kay Elias at Crisostomo. Number 5, ang mabagal na pagsulong ng bansang Pilipinas dahil sa pagsasamantala ng mga may kapangyarihan. Ating pagyamanin. Unang gawain. Sa lungguhitan, ang ginamit na pang-uri sa bawat bilang. Hindi ba mga grade 9, ang pang-uri ay salitang naglalarawan. Number 1. Si Ibarra ay buhat sa isang marangal na pamilya at siya ay nakapag-aral sa Europa. Pangalawa, pinakita ng dalawa ang kanilang marugdog at tapat na pagmamahal sa bawat isa sa pamamagitan ng pagsariwa sa kanilang nakaraan. Pangatlo, ang pinakamahalagang panauhin sa pagtitipong handog ni Kapitan Tiago ay si Ibarra. Number 4, pinakiusapan ng tinyente ang isang tanyag na abogado, ngunit tumanggi ito dahil natatakot sa mga praile. Number 5, naghahanda na rin siyang maging isang tunay na pilibustero. Pangalawang gawain, basahin ang mga pangyayari at piliin ang angkop na pang-uri na maglalarawan sa mga tauhan ayon sa kanilang naging kilos at gawi sa kabanata. Una, naniniwala si Crisostomo na walang karapatan ang mga tulisang tumanggi sa mga ginagawa ng pamahalaan at ng kura dahil sila ay masasama. Pangalawa, lagi na lamang negatibo ang ipinamamalas ni Pari Damaso sa mga sinasabi ni Ibarra sa mga nagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang panginibang bansa. Pangatlo, nabanggit ng tinyente na ang kanyang ama ay namatay sa bilangguan na ikinagulat ng binata sapagkat noon lamang niya nabatid ang tunay na nangyari sa kanyang ama. 4. Ngayon, hindi na tumatanggi sa himagsikan si Crisostomo. Inamin nitong siya ay handa ng lumaban. Dala na rin ang kanyang kasawian. 5. Hindi naman nagpakita ng pagkayamot ang binata at sa halip ay umalis na lamang. Bagamat, tinipigilan siya ni Kapitan Tiago sapagkat darating daw si Maria Clara. Ang aking natutuhan, kumplituhin ang talatang nasa ibaba mula sa inyong natutuhan sa aralin. So matatagpuan nyo dyan sa inyong mga module. Palagay, dudugtungan ko. Alam kong kayang-kaya niyong sagutan niya sapagkat marami kayong natutunan sa ating tinalakay ngayong umaga. Upang masukat ang inyong natutunan sa ating aralin,
Dumako na tayo sa bahaging tayahin. Panuto. Basahin at unawain ang bawat tanong. Number 1. Makatwiran bang sisihin ng taong bayan si Ibarra sa nangyaring kaguluhan? Bakit? A. Oo, sapagkat ang pagiging filibustero ay desisyon ni Ibarra. B. Oo, sapagkat siya ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan sa bayan. C. Hindi, sapagkat hindi nakikita ng mga tao na ang gobyerno at ang simbahan ang tunay na punot dulo ng kaguluhan. D. Hindi, sapagkat si Ibarra ay nadamay lamang sa kaguluhang dala ni Elias. Pangalawang tanong. Bilang isang mag-aaral, ano ang mahalagang mensahe sa naging kapalaran ni Ibarra sa iyo? A. Ang pagsubok sa buhay ay hindi maaalis. Kinakailangan mo lang tibayan ang iyong loob at pag-isipan ng tama ang mga desisyon na gagawin sa iyong buhay. B. Ang pagre-rebelde ay hindi sagot sa problemang kinahaharap. C. Kahit na sinumang mamamayan ay may karapatang maging boses ng lipunan kung sasadlakin ang lupang sinilangan. D. Lahat ng nabanggit. Sa bilang 3 hanggang 5, basahin at unawain ang bawat gintong kaisipan at piliin kung anong kabanata ng mga mahalagang pangyayari sa buhay ni Ibarra. Pangatlo, pangibabawin ang likas at mabuting kaugalian sa mga kahinaan at kamalian ng tao. A. Kabanata 7. Suyuan sa azotea. B. Kabanata 2. Si Crisostomo Ibarra. C. Kabanata 60. Ang pagpapakasal ni Maria Clara. D. Kabanata 55. Ang pagkapahamak. Number 4. Walang lihim na di mabubunyag. Ang mga nagkakasala ay dapat maparusahan. A. Kabanata 55. Ang pagkapahamak. B. Kabanata 58. Ang isinumpa. C. Kabanata 54. Lahat ng lihim ay nabubunyag. D. Kabanata 2. Si Crisostomo Ibarra. Panglima, kayang paghilumi ng panahon at ng sariling pagsasalang-alang ang sugat na dulot ng mapait at masakit na katotohanan. A. Kabanata 54. Lahat ng lihim ay nabubunyag. B. Kabanata 55. Ang pagkapahamak. C. Kabanata 4. Erehe at pilibustero. D. Kabanata 61. Ang pamamaril sa lawa. Sa bilang 6 hanggang 10, punan ng angkop na pang-uri ang mga patlang sa talata. Mapapansin nyo grade 9, may box na nakalagay dyan. So, ang gagawin ninyo, hanapin ninyo yung angkop na pang-uri na pwede nyo ilagay dun sa pangungusap. Naway marami kayong natutunan sa ating tinalakay ngayong umaga. Lagi niyong tatandaan grade 9 na ang edukasyon ay sandata para sa inyong tagumpay. Paalam!